Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so maraming salamat Hari. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy crowning. Happy 19th crowning anniversary sa ating mahal na Hari. Ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God. His Majesty Supreme King Philemon Bundok Kuriamburansa. Okay, so bago po kami magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Bundok Kuriamburansa. At ganoon din po sa aming mahal na Pangulo, na kami rin po ay papasalamat at gumagalang kaming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza. Siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At the same time, siya rin po ang President ng The Kingdom of God. At sa aming mahal na sa aming Hari Adolfo D. Riambonanza, siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad sila ngayon sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City. So magandang hapon po sa inyo dyan mga nanay. At sa lahat ng 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming Regional Director dito sa Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom. O kasama po ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. At sa lahat ng mga 70 prophets, municipal leaders, barangay leaders, down to Purok leaders. At sa mga kapatid po natin dyan sa ibang bansa, yan ang aking ina, si Reyna Shirley Del Rosario, at si Prinsesa Claribel Baltasar. At sa lahat po ng mga kapatid po natin na hindi po nakadalo, happy crowning sa ating mahal na Hari. Okay, so sa araw na ito ay ito po yung araw kung saan ay ito yung anibersaryo o pagkorona yan ng aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder ng The Kingdom of God, sapagkat siya po ang nagtatag o nagsigaw ng The Kingdom of God. Yan. Sa araw na ito, mga kapatid. Kaya sa aming mahal na Hari, ako po ay humihingi ng pasasalamat po sa inyo sa lahat-lahat ng mga aral na ibinibigay niyo po sa amin, na sana po ay dagdagan niyo pa ng aming kaalaman upang sa ganun ay naipahayag nating mabuti yung
ng iyong mga kagustuhan na aming ipangaral ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang plano nga ng Diyos ay itatag o itayo ng kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Yan ang programa ng Diyos, magtayo. Sapagkat ang Diyos lang po ang naglalang sa lahat. Maliit man yan o malaki, Diyos lang ang naglalang, yung nagplano or magtayo. Hindi kung sino-sino. Diyos lang ang magtayo, mga kapatid. Kaya nga aming isisigaw sa inyo na itong bansa nating Pilipinas ay ito yung mapalad na aming paulit-ulit na dito muli itatayo ng Diyos ng kanyang kaharian, mga kapatid. Kaya sa hapong ito, akin din patutunayan na dito nga talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Upang higit po natin maunawaan o maintindihan sapagkat yung Diyos ay hindi magsalita ng padiretso. Diba? Puro may talinhaga. Yan. Na wala pong ibang nakapagbigay linaw o nakapagbigay kahulugan, liban lang ang aming mahal na hari. Mahal na hari, Timon. Mga kapatid. Aking patutunayan, ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Matthew 22:23 hanggang 30. Nasa kare. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Sadusyo na nangagsasabing walang pagkabuhay na manguli. At siya ay kanilang tinanong sa 24 na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-aasawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Sa 25, nagkaroon na sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Sa 26, gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa 7. Sa 27, at sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa 28, sa pagkabuhay ngang manguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya naging asawa nilang lahat. Sa 29, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sa 30, sapagkat sa pagkabuhay na manguli ay hindi na mga aasawa, ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Yan. Yan po ang nabasa sa banal na kasulatan. Diba? Narinig po natin ano yung ginamit na talinghaga.
Diba? Gumamit ang Diyos na talinhaga, yung babae. Mga kapatid. Na ating balikan sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kanyang ibinabalita ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel. Ngunit walang naniwala. Wala pong naniwala sa ating Panginoon. Bagkus ano ang ginawa nila? Kanilang linitis, hinuli at higit sa lahat. Ipinako sa krus. Kaya ano ang sabi ng Diyos doon sa Israel ayon sa banal na kasulatan? Sa Lucas 13, 34, 35. Pakinggan po natin ang sinabi ng Diyos. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya, na kailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw kayo? Sa 35, narito, sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang maparito sa pangalan ng Panginoon. Yan. Wala na po yung Diyos doon. Umalis. Bakit? Hindi tinanggap. Na gusto sana ng Diyos na tipunin yung kanyang mga anak na gaya ng inahing manok sa kanyang sariling sisiw sa silong ng kanyang mga pakpak. Subalit, anong ginawa ng mga tao? Walang naniwala, mga kapatid. Kanilang hinuli, linitis, at higit sa lahat, ipinako sa krus. Hindi nyo na ako makikita. Totoo nga ba na wala na doon ang Diyos? Basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Dos Crónicas 15:3. Basa hari. So, ganito po ang basa ayon po sa banal na kasulatan. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Yan. Wala na. Wala nang Diyos sa Israel. Wala eh. Walang naniwala eh. Ano pang gagawin mo doon? Kaya, ang sinabi ng Diyos, sapagkat hindi man tinanggap doon sa Israel, ayon sa Matthew 21, 42, 43, ganito po ang sinabi. Basa. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panuno, ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. Yan, tuloy. Sa 43,
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Maliwanag po ang ating narinig. Yung bato na kanilang itinakwil, ginawang pangulo sa panulok, yun po ay si Kristo. Diba? Aalisin ko sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa. Bansa ang sinabi ng Diyos, mga kapatid. Wala po dyan sa taas. Isang bansa. Mga kapatid, bansa. Yan. Sapagkat yung mga una ay mga bansa, unang kaharian. Wala man dyan bansa dyan sa taas, mga kapatid. Ang unang kaharian, ang Babylonia. Pangalawa yung Medo-Persia. Pangatlo yung Greece, pang-apat yung Roma. Panglima sana doon. Subalit, hindi man nila ito tinanggap. Kaya yung kaharian na kanya sanang itatayo ay kanyang kinuha o kanyang inalis at ibinigay sa isang bansa. Kaya mapalad yung bansa. Kanyang pagbibigyan. Kaya nga, ayon sa nabasa kanina sa banal na kasulatan, na ang ginamit na talinhaga, ano yung nabasa? Yung babae na nag-asawa ng 7 magkakapatid. Yun po ay parabol sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid. Kung literal na babae, nag-asawa ng 7, ay magkakapatid pa naman, ano kaya yung sabihin ng mga tao? Masamang babae, balangkantes. Hindi. Yun po ay parables sa banal na kasulatan. Mga kapatid. Sino yung babae? Ayon sa banal na kasulatan. Sa Apokalipsis 17:18. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na nagahari sa mga hari sa lupa. Yan. Siya yung dakilang bayan. Na naghari sa mga hari sa lupa. Mga kapatid. Na sino-sino yung asawa ng babae. Ang una po dyan, si Manuel Quezon. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. Pang-apat, Ramon Magsaysay. At ang panglima, si Carlos P. Garcia. At ang pang-anim, si Diosdado Macapagal. At ang pang-7, si Ferdinand Marcos Sr. Yan ang asawa ng babae. Mga kapatid. Yan, ang 7 magkakapatid na asawa itong babae. Sino-sino? Oh. Sino-sino nga ba itong asawa ng babae? Basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Proverbio 8:15. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga
Pangulo. Yan, sila pala ay mga pangulo. Sa literal, sila ay yung mga presidente sa dakilang bayan ayon sa nabanggit sa banal na kasulatan. Subalit, yung babae ay namatay. Bakit namatay? Namatay yung demokrasya. Mga kapatid. Dahil sa people power. People's power. Yan. Namatay din ang babae. Ang tanong, saan ito naganap? Walang iba. Dito po sa ating bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? O hindi po ako mahihiya na ipagsigawan na ang bansang Pilipinas ay ito yung bansa na tinukoy sa banal na kasulatan na bansang nagkakabunga, bansang Pilipinas. Mga kapatid, bakit nagkabunga ang bansang Pilipinas? Dumami ang nananampalataya na si Kristo ay Diyos. Yan. Bansang nagkakabunga. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas, ang mga tao na nakatira dito sa bansang Pilipinas, sapagkat dito muli itatayo ang panglimang kaharian. Wala na po yung kasunod. Last na po yan. Kapagkat hindi man nila tinanggap doon, dito binigay. O itatayo muli ng Diyos ng kanyang kaharian. Yan po ang aking tinalakay sa hapong ito. Maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay o nakikinig ng programa po ng aming mahal na hari, mahal na Haring Filemon Ondo Priang Bonanza. At sa araw na ito, sa lahat ng mga nasa loob ng kaharian ng Diyos, happy crowning, 19th crowning anniversary sa ating mahal na hari. Maraming salamat. Ako pong inyong lingkod, Ari Gerson del Rosario, na maligayang pagpuruna o crowning sa ating pag-alala sa pagpuruna ng ating mahal na hari. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.